Sabi nga nila, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tamis ng salita, kundi sa tibay ng paninindigan. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang mananatili ay hindi ang pinakamagaling magpatawa, kundi ang handang sumabay sa iyo sa lungkot, hirap at katahimikan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Grabe naman si tatay at nanay. Hindi man lang ako ginising. Hindi ko tuloy alam kung anong itsura ko nung natutulog ako. Siyempre, nakita ako nun. Nakakahiya tuloy. At eto, pagkagising ko, kakain na daw. Tapos eto, tinawag ni tatay yung bisita namin. At nung makita ko siya, medyo natulala ako. Tinitigan ko siya. Tapos ewan ko ba, parang nakita ko na ata siya dati. Pero hindi ko maalala. Parang pamilyar kasi yung itsura niya. Kaya naman, hindi maalis sa isip ko kung sino siya. Basta, pamilyar yung mukha niya. Kaya matapos makakain, andun siya sa sala. Kausap si tatay at nanay. Ako naman eto, nasa kusina. Hinuhugasan ko lang yung mga kinainan namin. Pero, hindi talaga mawala sa isip ko ang bagay na yun. Kasi parang nakita ko na siya, pero hindi ko maalala kung saan. At eto, lumapit si tatay sa akin dito sa kusina. Kumuha siya ng tubig tapos nagpaalam siya na aalis sila ni nanay. Anak, ikaw naman ay bahala kay Kian. Yung mga billing ko ha. Tsaka anak, bukas ng umaga sumama ka sa bundok kasi magpapakilo na tayo ng niyog. Sige po tatay. Wika ko at eto. Umalis na din kaagad si tatay at nanay. Nagpapakawit kasi kami ng niyog ngayon. Kaya eto, naiwan ako mag-isa dito. Kasama yung bisita na makikipamuhay. Sinusulyapan ko nga siya dun sa sala. Kaya lang, kapag natingin ako, nakatingin din siya tapos ngumingiti. Naiilang tuloy ako. Akala ko pa naman masaya magkaroon ng bisitang makikipamuhay. Pero bakit ganito? Naging magulo ang isip ko. At eto, mula sa yabag ng mga paa, narinig kong papalapit siya sa akin. Hanggang sa eto, nakatayo na siya sa tabi ko. Siguro, tutulungan niya ako. Kaso bawal. Kasi sabi ng mga matatanda, bawal daw maghugas ng mga kinainan yung mga bisita. Lalo na kapag di pa nakakatulog sa bahay niyo. Kasi daw, magkakaroon daw ng madaming ipis at daga sa loob ng bahay. Ganon daw yun. Tutulungan na kita, Santino. Wag na Kian. Patapos na din naman ako.
Sige. Wika niya na eto. Nakatayo lang sa tabi ko. At aba, pinapanood ako. Naiilang tuloy ako. Tapos sobrang tahimik pa dito. Parang kinakabahan tuloy ako. Santino, laki ng kamay mo. Wika niya. Natatawa na lang ako. Siguro, wala din siyang masabi kaya madami siyang napapansin. Kaya ito, matapos maglinis sa kusina, hindi ko na alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung aayain ko ba siyang lumabas. Kaya lang, hindi pa ako nakakaligo. Pero ano bang dapat kong gawin? Santino, okay ka lang ba? Bakit parang kanina ka pang hindi mapakali? Hindi ka ba sanay na may ibang tao dito? Kung gusto mo, pwede naman akong magpalipat ng ibang bahay. Iyan, okay lang ako. Maliligo na muna ako ha. Huwag ka mag-alala. Tulog pa kasi yung diwa ko. Tsaka welcome ka dito. Wika ako. Sige. Wika naman ni Kian. At eto. Nagtungo na ako sa silid ko para kumuha ng towel at damit. Kaya lang pagpasok ko, bakit ganito? Gagi. Yung kama ko, punong-puno ng mga gamit. Tapos ang sikip sa kwarto sa dami ng gamit na dala ni Kian. Sorry. Nakakalat yung mga gamit ko. Napangiti na lang ako. Okay lang naman, pero bigla talagang sumikip sa kwarto ko. Sa dami ng dala niyang gamit. Santino, may gusto ka ba sa mga gamit ko? Sa'yo na lang yung magugustuhan mo. Napangiti ako sa tanong ni Kian. Kaya nakakahiya. Pero may nagustuhan ako. May nakita akong gusto ko talaga. Kian, wag na. Nakakahiya eh. Santino, ano ka ba? Okay lang yun. Teka, halika dito. Maupo ka sa kama. Wika ni Kian. Nahinila ako. At napaupo na lang talaga ako sa kama. Kunin naman yung gusto mo, Santino. Bago pa magbago yung isip ko. Okay, sige. Mapilit ka eh. Wika ako. Kaya naman, kinuha ko na yung isang box ng brief. Tapos, kinuha ko din yung pulang t-shirt na nakita ko. Okay na to. Wika ako. Santino, dagdagan mo pa. Madami pa to. Kian, sa ibang araw na lang. Okay na muna to sa ngayon. Okay. Isukat mo na, Santino. Sige, pero maliligo na muna ako, Kian. Dito ka muna ha. Hintayin mo ako. Kaya ito, kumuha na ako ng towel at diretso na sa banyo. At habang naliligo ako, iniisip ko pa din kung saan ko nga ba siya nakita. Pamilyar kasi talaga eh. Pero excited akong maisukat yung t-shirt. Bagay kaya sa akin yun? Pero teka, kasya kaya sa akin yung brief? Sana magkasya. Ayoko kasi ng masikip. Kasi naiipit masyado yung alaga ko. Yan talaga yung malaking problema ko.
Naranasan nyo na din ba yung ganitong problema? Yung malaki talaga.